Ayan, marami na tayo. Okay, so ituloy natin. No, humabol na lang yung iba. Okay, may tanong dito si John. Anyway, nakikita niyo naman siguro. Ang quality ba ng image sa ultrasound nakadepende rin sa brand ng machine? Yes, I believe so. No, I believe so. Kasi syempre, yung brand ng machine, syempre may iba-iba silang piezoelectric crystal, no? Yung probe na ginagamit. Tsaka syempre, yung dahil computer based yan, yung gamit nila ng mga chips. So I always believe that na parang kotse rin, di ba? Parang sa mga sasakyan din. Ang ganda-ganda ng labas, pero dahil binili mo ng mura, sirain. Oo, di ba? Parang nakita mo ba diyan yung ngayon, yung ewan ko nabalitaan niyo yun, yung Geely, di ba? Yung Geely na made ng China, di ba? Ang ganda ng forma ng Geely. Pero somewhere in Cebu, sa inyo diyan, di ba? Taga Cebu ka? Somewhere sa Cebu, may nagsole kasi nga nasira ka brand new pero yung may mga scratches tapos after a month may nasira mga parts kaagad. So when they return it sa kasa sa pinagbilan nila, hindi pa sila inattendan nung gwardiya, hindi sila inattendan. Hindi sila binigyan ng magandang customer service. Di inano nila ngayon, inilabas nila ngayon sa news. O di napahiya yung ano. So, ganun din, no? Ganun din sa ultrasound machine, lalo na ngayon, marami mga portable, no? Na mga China, portable, mga 200 plus thousand lang, makakabili ka. Portable yon. Pero, syempre, iba pa rin talaga yung kilala mo na gumagawa. No? Just like sa atin, sa sasakyan, di ba? Bakit famous ang Toyota sa Pilipinas? Kasi yung after sales service nila, alam mo kagad na matibay, alam mo kagad na marami ka mapagkukuhaan ng spare parts pag nasira. So yun di ba? Kaya maraming bumibili, no? Kaya yung Toyota, hindi sila umaano ng price. Sa talagang yun ang presyo nila, hindi sila ganun nagbibigay ng discount dahil alam nila strong foothold na sila sa Pilipinas dahil tiwala sa kanila. Hindi kagaya ng iba na mura. So ganun din sa mga machine ng mga medical machines natin. Okay? I hope I did answer that. O, i-record ko na uli ha. Recording in progress. Okay, you're welcome dyan. O, yan na, no? So nakita natin. Ito pa isa. Meron dito sinisiraan sila, no? Take note, ha? Mga ganun lang talaga. No? Hindi pa natin subok, eh. Okay. Meron din tayong tinatawag dito ng hyperechoic, echogenic natin, no? So, we have to expect na pag meron tayong nakita na ganyan, they are all bright, no? Kaya ano yung mga bright na mga part ng katawan natin? Bone, stones, lithiasis, di ba? Fats, ligaments. Yan, you have to expect na pag tinamaan ng ultrasound wave yan, pag bumalik sa probe yun, it is always white, hyperechoic lagi. Kaya yung mga doctors, hindi sila, alam nila kagad kung ano yung makikita. Meron na silang premonition kung ano yung makikita nilang organ. Hindi pa nila tinututok yung probe sa katawan. Kasi nga meron na tayong may mga models na may mga mga studies na previously nagawa na definitely ang bone puti yan, ang stone puti yan, ang ligament and fats are puti yan sa ultrasound. Kaya hindi na ganang mamumroblema yung doctor na mag-interpret because we know na ganun nga siya. Meron din tao yung tinatawag na hypoechoic, no? Siyempre, kagaya nakita natin kanina, yung mga liver lesions, liver masses. Kaya sa liver, medyo meron kang dyan, alang-ani kasi meron dyan hyperechoic, may hypoechoic din, no? O kaya dyan sa GI tract natin, sa abdomen natin. So may mga parts dyan na hypoechoic. Okay? O kaya yung mga lymph nodes. Remember, bakit kaya, ano ba itong lymph nodes na yan? Kung babalikan natin ang anatomy natin, lymph nodes are our defense, no? Na nakalagay sa ugat, no? Na dinadaluyan ng dugo. O syempre, dinadaluyan siya ng dugo, no? Ah, wait natin na. Dinadaluyan siya ng dugo right now, no? Lahat tayo dinadaluyan ng dugo yung lymph nodes. Ay ano ba yung dugo? Di ba ano 'yon? Tawag dito fluid. Oh, so syempre, naturally yung dinadaanan niya na ugat na merong mga lymph nodes, no? Ano rin hypoechoic din. So kaya madali lang, no?
Madali mo lang malalaman yun yung ano, kung ano yung echogenicity nila. And finally, meron tayong tinatawag na anechoic. O nasabi na natin. So mapapansin nyo lahat dito, no? Lahat sila fluid. Gallbladder, di ba? Gallbladder ay meron bile. Urinary bladder, meron ng laman nun, urine, ihe, ano? Amniotic fluid para sa mga bata. O kaya yung mga simple cyst, no? Na nakikita natin. So kagaya kahapon, pinakita ko sa inyo. O kaya yung mga ugat, vascular structures. All of them are anechoic or item. Okay? Dahil they are made up of ano no or they are made up or some or they possesses no a fluid kaya itim sila. So hindi ka na mahirapan. So these are the standard echogenicity ng some of the organs mentioned no sa nakikita niyo sa screen right now. Okay, ito ngayon ang susundan natin no. Ito yung tanong kahapon no. Echogenicity from least echogenic, ibig sabihin hypoechoic up to the hyperechoic. So you have to remember the order of this organ. Kung sa apat, si kidney, si spleen, si liver, si pancreas, ang dapat pinakamaitim diyan in the absence of anything, no? In the absence of any pathology or lesion, stone, dapat si kidney hypoechoic compare kay spleen at kay liver and pancreas. Nakuha ninyo? So siya yung pinakamaitim dapat. On the other hand naman, ang pinakamaputi sa kanila or pinaka-hyperechoic sa kanila, si pancreas. No? Si pancreas dapat mas hyperechoic siya kay liver or kay spleen at kay kidney. So, si pancreas, bakit siya kaya hyperechoic? Kasi marami siyang fats. Ang fats, nakita natin kanina sa previous slide natin, hyperechoic yon. Tama? So, si pancreas, marami siyang fats kasi siya rin yung nag-aano no, marami ang trabaho, di ba? Si pancreas. So siya yung ano no exo and endo system natin. So yan yon kaya hyperechoic siya. Now si spleen and liver no halos pareha sila ng echogenicity. Now may mga nababasa akong libro na sometimes mataas ang echogenicity ni spleen kaysa kay liver. Sometimes naman mas likely mataas ang echogenicity ni liver kay spleen. So basically doon sila naglalaro lang. So what you should do is you have to compare rather instead of comparing liver kay spleen or spleen kay liver, you rather compare liver kay kidney or liver kay pancreas. Likewise ganun din. Compare spleen kay kidney or compare kay spleen kay pancreas. However, pag nakita ninyo na ang echogenicity ni spleen at liver ay halos parehas, that means yung ano nila, yung sonyo ano nila, genicity nila, okay. Kasi halos parehas sila di ba? Pero what if si kidney, no? May part ng kidney na mas hyperechoic compare kay liver. O isa lang iisipin mo doon, baka meron yung lithiasis or stone. Kasi usually, 'di ba, si kidney, ang texture niya mas maitim siya kaysa kay liver. Pero bakit may portion siya doon na maputi? So isa lang ang sagot doon. Meron siyang renal stone, 'di ba? Pero kung mismo si kidney itself, meron siya sa contour niya without even comparing it to spleen, liver, or pancreas, sa ano niya, sa texture niya, meron kang makikitang slight na sonolucent or item, isa lang iisipin mo. Meron kang renal cyst, no? Meron kang renal cyst. Ganun siya, no? Yun dapat yung, so let me draw that, ano, baka sakaling, baka kasi hindi nyo gano'ng maintindihan. So if this will be the kidney, this will be the renal artery, left and right. Then this will be the right kidney. And this will be the left kidney. Assuming lang, napasensya, hindi sila magkasing ano. Now, from there, may makikita ka rito sa kanya. Oops. Yan. Tapos another one, makikita mo sa kanya dito. Ayan. So makita natin ang contour dapat ng kidney, no? Dapat sabi natin is hypoechoic compare kay spleen, liver, or pancreas. Pero without even comparing, tignan mo lang mismo yung liver, punta mo na natin yung right side niya, makikita mo sa upper pole niya, merong kulay puti, no? Na bilog.
So paano nangyari yon? No, na yung contour niya pare-pares lang naman ng itsura pero naging puti yan. So alam natin, nabigyan tayo ng idea in the previous slide na yung mga puti, usually yan, stone. So alam mo na kagad, calculus siya. So renal calculus or lithiasis. No? Yan, makikita natin kagad. On the other hand, sa left kidney naman, bakit kaya mas maitim siya compare sa texture ng buong kidney? O alam natin, yung itim from the previous slide, ang laman nun ay fluid, kaya cyst siya. So isang renal stone sa right side at isang renal cyst naman sa left side, yung nakikita nyo ngayon na drawing natin. So that's how the doctor identify and interpret ultrasound images. Na tayo rin dapat bilang rad tech, masasanay tayo. Dapat tayo nga yung unang makakita eh. Kung tayo yung unang nag-scan, dapat tayo unang makakita so that we can relay that to the doctors. Hayaan na natin yung ibang mga interpretation o yung ibang mga reason kung bakit siya naging puti, bakit siya naging itim. Bigyan natin sa doctor yun. Pero dapat at least tayo, no? Meron tayong alam. Kaya pag tinanong ka, for example, Dennis, meron ka ba nakita sa in-ultrasound mo na kidney? Opo, doc. So I saw a bright hyperechoic area on the upper pole of the right kidney. Tapos nakita ko rin po sa left kidney naman, on the middle part ng kidney ng left side ng pasyente, meron po ako nakita na hypoechoic region or anechoic region. So, ang sa akin po, although kayo po ang mag-interpret, baka parang nakita ko po na parang meron siyang bato sa bato, no? Renal stone sa kanan, tsaka renal cyst sa kaliwa. Yung po, doc, yung nakita ko. O, pasasalamatan ka ng doktor doon. Kasi tinulungan mo na siya eh. No? Hindi kasi sabihin, bakit pinangunahan mo kami, Dennis? Hindi nila sasabihin yun. No? They won't tell you that. Mas matutuwa pa sila kasi pinagaan mo yung trabaho nila. Sasabihin nila sa'yo, okay, si Dennis very competent na sonographer to kasi alam niya yung ginagawa niya. O, kasi sinabi mo lang naman, based on the image. Siyempre, hindi ka magdi-discuss about the pathology, paano nangyari, kasi sa doctor yon. No? Hayaan mo na sila na gumawa, no? Pero at least, ikaw sa'yo pa lang, no, sa salita mo pa lang, nalaman na ng doktor, kahit hindi niya pa nakikita yung image, na may nakita ka na kagad na lesion. So, sa kanya, binibigyan mo siya ng idea para respetuhin ka ng mas mabuti. So that's the point there. No. Huwag mo ihayaan na na akala mo parang unahan mo siyang gano'n. Hindi naman gano'n ng mga doktor, no. They can understand you very well. Mas maganda nga yung gano'n malalaman nila kagad. No, now when I was still in the US, ganyan kami, no. Hindi ko nakikita yung doktor. Tatawag lang ako sa doktor, no. I will press different numbers sa telepono. Kanya-kanyang doktor yon. Kahit sino sa kanila pwede kong tawagin. Now, pagka sinabi kong gano'n, Doc, I already finished my MRI scan, head scan, no, without contrast. So I'll be sending it to you right now. Then sasabihin niya sa akin, okay, Dennis, what can you see? What do you see? Sabi gano'n sa akin. So sasabihin ko lang gano'n, I see nothing. Negative examination. O kaya pag meron ako nakita, sasabihin ko kagad, I saw hyper intense area in this temporal region near the pituitary gland, near the pituitary area. Tapos titignan nila yon. So, masasalamatan ka. Okay, Dennis, thank you for that information. The patient may go. Tapos na kagad. Hindi na sasabihin creeping to our profession. Hindi nila sasabihin yon. They will thank you for that, no? Kasi makikita nila na yung MRI technology is very efficient. So, ganun din sa atin dito, no? All you need to do is, try to study very well para mas maintindihan. And mahalin mo yung profession mo, di ba? Para ma-appreciate ka ng mga doctors. And in that way, maybe blessings will come, no? Will come soon pagdating sa ganyan. Okay? So, ayan So, for example naman, si liver, naging hyperechoic kay pancreas. Ayan na, dyan papasok ngayon yun. No, bakit kaya naging hyperechoic si liver kay pancreas? Diyan i-interviewin ngayon ng doktor yan. O, ikaw, ilang taong ka na? Nakita nila mga 23, 22 years old lang na pasyente. Tapos, ikaw ba ay nag-exercise? Ano ba ang bisyo mo? Kumakain ka ba ng gulay? Etc. etc. Ang sabi mo, nako po, busy-busy po ako sa kaaaral sa review eh. So, sabi ng doktor, lagi ka nakaupo. Opo, lagi ako nakaupo. Ano kinakain mo? Nagluluto ka ba ng mga gulay? Kumakain ka ba ng mga
good food, na full of vitamins. Naku, pasensya na po, hindi kami ganang makaluto. Bumibili lang po kami sa karinderya sa labas o minsan po nagluluto lang ako ng cup noodles. O ano sasabihin ni doktor? Nako, sedentary lifestyle. Walang exercise, hindi na burn yung mga fats, therefore fatty liver. O kasi mas puti siya compare kay pancreas. O ganun na interpretation. So sometimes no, pag nakita mo yung contour niya, nakita mo yung surface niya, then through interviews, through medical history, doon mo malalaman, doon ma-judge may interpret ni doctor kung ano yung kalagayan ng organ. Kaya importante yung interview. Okay? So yan na. Kaya kung kagaya kahapon, tinanong, ano ba talaga itsura ng liver, hindi natin basta masagot yon, no? Kailangan ng comparison para masabi talaga natin. Okay? Pero yung mga cysts, alam natin itim yan. Bone, alam natin puti yan. Ganun lang, ayun ang ano nun. Kasi liver is soft tissue. Kaya medyo mahirap talaga interpret. Okay? Ayan. So, kidney should always be hypoechoic to liver or with some new resolution transducer or even isoechoic to liver, but never hyperechoic. Tandaan nyo lagi yan. Ayan. So, severe kidney disorder can cause increased echogenicity, like the renal context, which constitute this kidney. Important parameters yan sa ultrasound, no? So, dito malalaman natin kung may mga kidney stone or mineral deposit. Nasabi ko na sa inyo kanina yung explanation natin na yun. Okay, so pancreas is more echogenic than liver. Ayan na. Kapag ka si liver mas more echogenic, this signifies a fatty liver, condition marked by excessive accumulation of fats in the liver cell. So ibig sabihin nun, alam natin si pancreas maraming fats. Normal talaga yun, hindi masama yun ha. Hindi masama yun na maraming fats si pancreas. Pero kung maraming fats si liver, yun na. No, mas medyo hindi maganda yun. Ano? So ayan siya. So elevated level ng enzymes. No? So hepatic echogenicity, magtataas siya. So slightly nagkakaroon na tayo ng diagnosis dito sa review natin ng konti na to. Okay, ayan na yung sinasabi ko sa endo kanina, no? Tsaka exo. So bakit siya hyperechoic si pancreas? So ayan, kita ninyo yung ano yan, marami siyang fats, marami siyang amino acid, no? Ayan, so the amino acids, the calcium deposits, and fatty acids makes the pancreas highly echogenic. Okay? Nako, pakisagot nga ito please. 2018 board exam. You have here chat box. Okay, can you answer please? Ano sagot kaya natin? Anybody? We are 32 right now. Sagot naman kayo dyan. Actual board exam question to ah. No. Tandaan niyo yung gumawa nito, sila certisado, sila pa rin ang gagawa ng board exam nyo ngayon. So, kung ito ulit ang kukunin nila, may 1 point ka na sa rat side. Oh, there are 10 individual who answer. Si Francie, Jericho, Don, Valerie, Maylord, Ken, Dan, William, Glycel, Martella, Jerwin, Princess, o the rest. Dami natin. Sumagot naman kayo. Ay, sino si Jen M? Pwede ba pakipalitan yung pangalan? Meron pala tayong ano. Sino si Jen M? Oh, meron. Okay. Hillary, si ano to, no? Si Loy, no? Tama, no? Minsan hindi ko Yes po. Okay. Sino si Jen M? Can you chat me? Para palitan ko yung pangalan mo. Sino si Jen M? Para at least alam na natin sino yung mga nasa loob ng review natin. O, nabago na. Okay. Okay. Si Jeneline. Sorry, Jeneline, ha? Sorry. Okay, sorry. O, pala yan. Okay. Alam ko sino si Jen.
Alright, so si Lem, sabi rin si Carlo, si Pat, si Melvin, si Hillary, si Jency. Okay, so very good, no? Parang gumagaling kayo So tignan natin dito. Bakit si ang sagot? Let us check. Tama nga ba kayo? Okay, very good. Kasi titinan nyo, si letter A, liver cyst, fluid. Ang fluid, nag-increase ba ng echogenicity? Hyperechoic ba yan? Di ba hindi? Abscess, ano ba yung abscess? Di ba nana? Ano ba yung nana? Di ba fluid din? Di parehas lang yun ng liver cyst. Likewise, ganun din ito letter D, multiple cyst. So isa lang dito ang solid, no? Solido siya. So ibig sabihin mataas yung stiffness niya. So increase ang echogenicity. So yan nakikita ninyo, no? Very very simple tanong sa RADSAI. Set A yan, number 26. Siya sa set B, number 49 siya. So this will prove to you na nakikita natin yung mga board questions nila, actual board question. Alam din natin kung anong number yon inilagay ng computer. Okay, that's it 2018 RT board exam. So letter C ka, very good ang sagot mo. Okay? Okay, ito na. Now, yesterday, I was able to show you the rails, no? Yung tinatawag natin na acoustic impedance ng iba't ibang mga body parts and tissues. Now, I am showing to you naman yung individual speed, no, assigned or velocity assigned to each tissues naman. Hindi nyo rin again kailangan sa uluhin ito. Kasi naturo na naman natin ito, di ba? Hindi naman ito itatanong. Pero, however, no, ang kailangan nyo rito maintindihan mabuti. No, hindi nyo nga masasaulo to, hindi nyo sasauluhin, pero at least, no, ma-analyze nyo na yung air like this, which has a velocity of 330, between 330 to 340, in this case 331, ang pinakamabagal. Compare mo sa bone, nasabi na natin to, no? Although iba-iba yung density niya kasi may mga kapal na bone, like yung sa femur, may maninipis na bone sa phalanges, it's between 3,000 to 5,000 meters per second. Okay? So yan lang naman titignan mo So yung air na yan, mabagal, may itim. While bone, maputi. Now, in the average, ang soft tissue natin here, 1,540 meters per second. Pero take note, hindi lang naman siya ang soft tissue dyan. Nandiyan din yung brain, yung kidney, liver. Diba? Mga soft tissue yan Pero kung titignan mo, generalize nila in average na 1,540 meters per second. So at least, meron ka idea, no, ano magiging kulay nila. So itong mga nasa taas na to, maitim. Itong mga nasa baba na to, maputi. So yun lang. So yun yung application yan. Hindi ka tatanungin what is the speed of liver in ultrasound. Hindi ka tatanungin ng ganun. No? Kung tanungin ka man yan, piliin mo kagad 1,540 kasi soft tissue yon. No? General yon, general speaking. Okay? So ituloy natin. Okay, eto na tayo. Artifacts na tayo. No? Another board question to. Ilan yung artifacts na itatanong sa inyo? Dalawa. At least, no? At least dalawa. So kung anin man dito sa ipepresent ko, hindi pa natin alam. No? Pero at least we touch everything to make sure na makuha natin lahat ng tawag dito, makuha natin lahat ng artifacts na possible na pwedeng itanong. Okay? So isa-isahin natin, tingnan natin. Tingnan ko lang yung Alright. By the way, kahapon, nagsabi na ako ng artifact. Di ba natatandaan nyo? Yung acoustic enhancement, no? Na daanan ko na kahapon yan. So dito, titignan natin. Acoustic shadow, acoustic enhancement, and edge artifact. Panoorin muna natin sandali itong video na to. Or from time to time, I can stop the video and explain further. Okay? And you are also encouraged na magtanong kung medyo naguguluhan kayo. So let us watch. Hello, my name is Jacob Avila of Core Ultrasound, and in this 5-minute Sono video, I'm going to talk to you about ultrasound artifacts, starting with part 1, in which we're going to discuss acoustic shadowing, acoustic enhancement, and edge artifacts.
Let's start off with acoustic shadowing. So this is what shadowing is. Basically, everything deep to a specific thing has a complete blackout. You can see next to it, but you just can't see completely deep to it. And that usually occurs because either the thing that is causing the shadowing absorbs all the sound waves, or it reflects everything away, so the ultrasound machine can't see deep to it. Let's talk about the most common example that I see of shadowing, that is gallstones. You have a gallbladder here, it's got a thickened wall, and we're seeing a bunch of gallstones in it. And notice deep to these hyperechoic stones, we're seeing a black drop. Hello, Ay, sorry. my name is Jacob Sorry. Avila, completely deep to it. Okay, let me first explain this. Itong puti, yan yung medium. Ito yung surroundings, no? Now, sa likod ng puti, kaya sinasabi nilang acoustic shadow, no? Posterior acoustic shadow. Kasi nasa likuran ng puti, puro itim. Ito yung kabaliktaran kahapon, acoustic enhancement. May dalawang dahilan dyan, no? Two reasons kung bakit nag-produce ng acoustic shadow. Unang-una, yung wave is absorbed by the medium. So, yan, yung wave, lahat ng wave, ultrasound wave, na-absorb ng medium. Kaya, di ba may absorption tayo? So, kung yung wave na yon na-absorb ng medium, wala nang lalabas sa kanya. Kaya itim na yung nasa likuran niya. Nakuha? Nagets ba yon? Yung pangalawa naman natin is yung medium is highly reflective. Kaya yung wave, lahat ng echo bumalik. Okay? So, the medium is highly reflective. Kaya pag tama sa kanya yung ultrasound wave, nag-produce siya lahat ng echo o reflection. Ibinalik niya kaagad ngayon sa probe. Kaya puti siya. Okay? So, nakita mo ba yung medium? Yes, makikita mo kaagad kasi puti siya. However, yung likuran nun, dahil wala naman dumaan na wave na, itim na. Kaya we call it acoustic, posterior acoustic shadow. Okay? Nakuha natin ha. Tandaan nyo mo yan. Isulat nyo na yan. So, ituloy ko yung kanina. So, sabi rito sa video natin, kung nakita ninyo, so this will be the liver. Tapos meron sinabi niya na gallbladder nandito. So, ibig sabihin, ang laman nun ay bile. Kaya ano ba yung bile? Fluid. So, anong kulay ng fluid uli? Dark or hypoechoic or anechoic. Pero mapapansin ninyo, sa video natin, makikita nyo na merong puti siya. So, alam mo na kagad na meron siyang bile stone. So, kung bile stone yon, the stone is highly reflective. No? So, babalik kagad yun sa ultrasound probe. Highly reflective siya. So, walang makapasok ngayon, walang makalusot rather, doon sa stone na yon. Kaya yung likuran ng stone na yon, puro itim. So, ituloy natin itong video, ha? Tingnan natin. See deep to it. Let's talk about the most common example that I see of shadowing, that is gallstones. You have a gallbladder here, it's got a thickened wall, and we're seeing a bunch of gallstones in it. And notice deep to these hyperechoic stones, we're seeing a... Sorry. Mali na lang. Hello, my deep to it, and the reason it's called Yan. clean, got a thickened wall, and we're... Mali na naman yung yung napindot ko. Sinetsyempohan ko kasi. Hindi ko matsyempohan itsura. Ayan. So, ayan siya, no? Nakita niyo yung gallstone. Tapos, ito itim. No, itim siya. Ayan ngayon yung posterior acoustic shadow. Kasi kinain lahat ng stone, the stone is highly reflective. Ibinalik niya kagad sa probe yung signal. Kaya yung likuran, walang natira ngayon na wave. Kaya nag-itim siya. Okay? And we're seeing a bunch of gallstones in it. And notice deep to these hyperechoic stones, we're seeing a black dropout of signal. This is called shadowing. Now, I will tell you there are two different kinds of shadowing. You'll get this, what I call clean shadow, deep to gallstones, kidney stones, bones even. And you'll also get a different type of shadow called a dirty shadow. Dirty shadowing occurs whenever you have something that is air-filled or has air in it. You're going to see this gray shadow deep to it. And the reason it's gray instead of black is
by air. Notice you still can't see deep to it, so it's still a type of shadow, but this is an air artifact. This right here is a stones or bones artifact. I'm going to take a brief pause here just to let you know. Okay, so nakita natin doon sa video na yon na kapag ang ultrasound wave tumama sa air, nag-spread siya. No? Kaya unique yung air, unique siya. Kaya mahirap kapag may air. Kasi pag tumatama sa air, no, yung sa air molecule, yung air molecule kasi mabilis siya na kumalat. Kaya nag-spread yung yung wave. That's the reason why gray ang color nung dirty shadow. Nakuha ninyo? So, isa black shadow, isa gray shadow. But both of them are posterior acoustic shadow. Okay? So, I hope na intindihan niyo yan. Tuloy natin. That all of our content is on the coreultrasound.com website. That is Ultrasound Podcast, 5 Minutes Sono, Ultrasound of the Week, Clip Bank, and we also have our courses page where we have the Core Ultrasound Fundamentals and Core Ultrasound Question Bank, where you have 3,200 questions with feedback, including narrated videos explaining the question. Check it out, and back to your video. Here is a clinical scenario in which identifying the dirty shadow is important. Over here, we have some soft tissue that has a little bit of edema through it. And if we look over here, we're seeing little hyperechoic flecks with shadowing deep to it, this gray shadowing. This is a necrotizing soft tissue infection. The next artifact I want to talk about is basically the opposite of shadowing. It's a posterior acoustic enhancement. And what happens here is you'll have something that is fluid filled, and everything deep to the fluid filled structure will appear brighter than everything next to it. This has to do with basically the machine artificially boosting the signal as you go deeper. So let's say that there's an ultrasound machine that has no signal boosting software, and you're going to get this kind of image. The software on the ultrasound machines is actually going to boost that signal. So instead of looking like what you see on the left, it's going to look like what you see on the right. So the ultrasound machine assumes that everything needs to be enhanced uniformly. If you get a fluid-filled structure, that is a thing that does not absorb any sound waves whatsoever, you're going to have no attenuation for the distance of that fluid-filled structure right there. So remember, the ultrasound machine is just artificially boosting everything along this line equally, and since it's getting no attenuation deep to it, this is going to appear brighter because it's boosting a signal that doesn't really need to be boosted on this side. Here's an example of a hepatic cyst, and if you look deep to that hepatic cyst, Balikan ko lang. Okay. Dito alam natin, this medium is fluid filled, no? Parang yung video kahapon. So lahat ng fluid filled, papasok yung wave. At lalabas ngayon yung wave sa fluid na yan. No? So, there are two reasons kung bakit may ganyan. Isa dyan, kadalasan, sa likod nito, may hyper-reflective material na pag tinamaan, magbabounce back. Kaya naging white ito. Yun yung unang-unang kadalasan, normally speaking. No? So, may highly reflective sa likod ng fluid filled structure, kaya naibalik yung signal. So, therefore, sa likod ng black filled structure na yon, there is a hyper-echogenic area. Kaya tinatawag nila na posterior acoustic enhancement. Okay? Kasi bumalik nga yung signal, nagbigay ng echo due to the interaction sa isang part na highly reflective sa likuran ng cyst na yan. Second, yung ina-explain ngayon nitong video, na lahat ng area, dulo sa dulo, lahat yan, may boosters ng signal. So, ibig sabihin, yung software ng machine would make it possible na lahat ng signal, palalakasin niya. Nagkataon na dito sa likuran ng cyst, nagdoble yung signal. Kasi nga, may bumalik. May bumalik na signal na supposedly wala dapat babalik. May bumalik. Kaya naging mas maputi siya compare sa surroundings. Na dapat i-assume natin, dahil may booster, dapat pantay-pantay ang echogenicity nila. However, it doesn't happen that way. Dahil nga yung tumama na ultrasound wave kay medium o dito sa cyst, tumagos. Pagtagos niya sa likuran o sa ilalim, meron palang
highly stiff na material, or highly dense na material, or simply highly reflective na material na magre-return ng echoes. Kaya naging puti siya. So, yan yung opposite nung acoustic shadow. No? Yung posterior acoustic shadow, opposite niya, posterior acoustic enhancement. Okay? Need to be boosted on this side. Here's an example of a hepatic cyst. And if you look deep to that hepatic cyst right here, you notice that deep to it, it's much brighter than right next. O yan, ito yung liver, no? Kaya sinabi hepatic. So sa liver, makikita natin merong cyst again, meron siyang fluid dito that is hypoechoic compare mo dito sa background na liver. Kaya kitang-kita mo kasi malaki yung liver. Pero tignan mo, bakit puti ito? Ang sagot dyan, kasi sa likuran nitong liver na yan, meron diaphragm. Nandiyan yung diaphragm. Kaya highly reflective. Bumalik, no? Bumalik yung yung signal. Ano niyo ba, na-imagine niyo ba yung yung forma? Bakit sa 'di ba sa liver natin, alam natin liver natin nasa right quadrant, no? Nasa gitna, nasa right siya. Sa ilalim ng liver, nandiyan ngayon yung yung diaphragm. Tama ba ako? Kaya iyan, tinamaan yung diaphragm ng sound wave, bumalik, nag-reflect back siya. Kaya eto na, acoustic enhancement. In fact, sa ilalim din ng liver, may puti diyan, no? Horizontal naman may puti diyan. Yun ngayon yung diaphragm. That represents now the diaphragm. Mabitin tayo uli, 1 minute na lang. So let me stop the sharing again. Tayo uli yung link ko, ha. Sorry for that. Pero at least marami tayo ngayon. We are 35 right